Di ba yung bilog? Oo. Di sila naniwala sa flat earth, di ba? Ako, ito. Naging discussion na natin dati to ng medyas. Ako yung unang nagsabi sa inyo na may possibility na over time, dahil habang tumatagal yung mundo, tapos nadidiscover na ng tao yung Diyos, binabago niya. Oo, binabago niya. Yeah, Kasi nga, naalala mo dati nung nagbukas tayo ng Bible dati, tapos merong old drawing ng earth dati na parang based on description Panggeya, gano'n. na binuksan yung luluganan ng langit para ibukas yung drawing, di ba? Tapos, ang drawing sa flat lang na earth, tapos may lupa-lupang gano'n, tapos nang binuksan yung gano'n para para umapaw, di ba? Tapos, sabi ko, may possibility na binago niya yung mundo nung panahon ng Tore ng Babel. Kasi, nung binubuo yung Tore ng Babel, straight lang. So, wala namang rason para maalarma yung anghel kung bilog yung mundo. I mean, magtago ka sa kabilang side. Alam mo yun? Diba? Kasi ang goal nila kung may heaven ba talaga, no? May kaharian ba talaga. O di lumipat na lang sila sa ilalim. Bakit mo kailangan guluhin yung ginagawa ng mga tao? Pero naalala mo yung anghel. Naalala mo yung Diyos. Dahil nagkakaisa yung tao. Kaya ginulo niya, kinalat niya yung tao. Kasi pangit pala magkaisa yung tao. Ngayon, doon ko na na-gets na parang baka dito sa point of time na to na inisip ng Diyos na tangina, pangit gumawa ng flat earth kasi pag gumawa ng flat earth, tatamaan na tayo. Okay, so without... May sense naman, di ba? Kasi kung flat nga naman yung earth, pag in-straight ng ganun, tatamaan na agad yung creator mo. Kasi nga, bilog lang, flat. Unlike kapag bilog talaga na parang magiging spherical, kung spherical talaga dati, edi umusog ka. Tayo butasin na yung atmosphere. Edi andito ka sa gilid. Tapos yung nga kumakalat ng mga video ng mga space rocket, hindi talaga siya lumalabas daw ng ng dome. May isang video na lumabas na sumabog siya doon, tapos parang tubig lang siyang gumaganon. Pero ako, hindi ako flat earth believer. Kung kaya ako hindi flat earth believer kasi kung magiging flat earth believer ako, masasabi ko na wala sanang north, east, west. Kasi kung flat yung earth, tapos papalabasin nila na flat yung earth, may magkakaiba lang na elevation, kaya dito yung Philippines, pero flat din. Andito ang America, flat din. Tapos ngayon, edi sana, kapag maglalakad ako hanggang sa kabilang side, malalaglag na ako. Parang gano'n yung concept ko ba? Naniniwala ako na bilog yung mundo kasi pag naglakad ako kasi may iba't ibang angulo ng flat, di ba? Siyempre bilog, flat. Ngayon, mamaya, nasa dulo pala. Pag naglakad ako ng ganun, pwede akong umikot ng ganun. Kasi flat naman eh. Diba? Tapos pag naglakad ako ng ganyan, hindi consider yun. Kasi, alam mo yun, magiging iba yung taliwas ng flat earth. Doon na nag-make sense. Kasi kung naglalakad ako ng ganun, pabilog, hindi same na area lang yung dadaanan ko. Pero, maraming area na kalat eh. Kumbaga, ang point ko, paano pag mag-North America ako tapos biglang bababa ako ng gano'n. So, alam ko talaga na yung mundo, bilog, in a way na spherical talaga. Kung paano siya nakaposition. Naniniwala ka na na invento lang yung pagbaba ni Neil Armstrong sa ng team nila sa buwan? Ako, naniniwala, parang ang hirap kasi pag mga buwan, mga gano'n. Kaya mahirap. Ganito kasi yan. Ano ba description sa Bible ng buwan? Nagbibigay liwanag sa kadiliman. So, ang point ko is, may possibility na na-unlock ng tao na mapagpunta sa kadiliman. Wala pa namang bagong i-release yung Diyos na Bible. So, ayun nga ang problema kasi napakatagal ng panahon na yun, ilang taon na nangyari.
Tapos 2024 walang makagawan kahit isa. Di ba? Alam mo sa ganyang statement, doon ko naisip na masipag ako. Kahit hindi. Kasi, kung yung Diyos pala, 100,000 taon natutulog bago siya magising. Tapos ako, every after 24 hours, nagigising ako. Sa paningin ng Diyos, lagi akong gising. Hindi niya napansin na natutulog ako. Kasi saglit na saglit lang yun eh. Di ba? Tawag niya, saglit na saglit lang yun eh. Parang iniisip niya palagi, mas maraming oras akong gising kaysa sa tulog. So, mas maraming beses na makikita ang gising. Tama? Kasi yung multiply mo yun eh, 1,000 days ng isang araw ng Diyos, 1,000 days. 1,000 days, diba? Ngayon, ipa-fast forward ko ngayon na bumubuhay ang 1,000 days. So, kung ang maximum life ko is 100 years, lalabas lang na sa araw-araw na ginagawa ko pag matutulog ako, ang tingin lang ng Diyos doon is pumikit ako. Sabi gumising, sabi nagtrabaho na ako ulit. Masipag ako sa patingin ng Diyos. Tama ako mali. Isa lang yung tanong ko sa sarili ko eh. Pag nagkamali ba ako ng conclusion, magiging kasalanan ko ba? Simple naman ang sa Bible, kapag alam mong mali, kasalanan mo. Hindi ko naman alam na mali yung ginagawa mo eh. Diba? Yun lang eh. Kunyari, tinatanong nila ako, may time na parang nauurat ako pag tinatanong ako na, gayahin na yung 12 disciples na sumunod sa Diyos. 12 disciples. Ang dami sumunod dun, 12 na lang yung nakapasa eh. Oo. Isang kain ng Di ba parang ganun lang yun eh. Isa pa nga, 11 nga lang yung isa pa, nagtaksil pa eh. Yung isa, expect mo sa akin? nakangupit pa yun, di ba? Natural na talaga sa kanya. Hindi, ang point ko, ganito lang eh. Bakit ba yung role mo? Bakit ang unfair mo? Ay, natanong ko yan Paul sa isang sa isang cashier. Kasi born again siya, tapos pinapangaralan niya ako na, nakikita niya sa akin, puro kaluguhan. Once na natanong niya sa akin, ay, ano ba, mayaman ba kayo? Sabi ko, bakit? Kasi parang nanggagago ka na sa trabaho. Sabi ko, tapos pinapangaralan niya ako tungkol sa Word of God. Tapos, Hindi niya alam, dati kang pugante. No? pinapangaralan niya ako, tapos sabi niya, yung Diyos daw, mapagmahal. Sabi ko, alam mo ba yung story ni Job? Ni Job? Parang pamilya. Tangin na mo, sasabihin mo Diyos na pagmahal. Di mo alam yung story niyo? Oo, sampay ko. Pamilyar lang, no? Hindi mo alam. Hindi mo alam yung story, pero pamilyar lang. Ikaw magsalita sa akin kung hindi mo malabas yung Biblia. Simula hanggang ulit. Tapos sabi ko sa kanya, ganito kasi yung story ni Job. Siyempre masagana siya. Di ba yung dating mayaman, ang daming mga ari-arian, tapos mga Alipin, tupa. mga ganun. Tapos sabi ko, kung mapagmahal ba talaga yung Diyos, bakit parang ang unfair niya? Na para matest lang tong tao na to, kailangan kong patayin yung pamilya niya, tapos papalitan mo ng bago. Bakit kung babalik mo ba yung... Siyempre pag bago naman yung anak mo, hindi naman nakagaya ng dati na parang nag-reincarnate lang. Tapos ganyan, sabi niya sa akin, wala, kailangan niya yun kasi bakit tinitest niya nga yung ha? So ano ako doon? Kunyari, for example, ikaw yung... Ako yung anak. Natagalan ako ng bahay. Sabi ko, Hindi ba yung point ko? Nung umiit yung malakas sa akin, natagalan ako ng bahay. naubos yung sabi ko, ano ako doon? Checkmate. Sabi ko, so ano ako doon? Para lang akong talaga na kailangan mamatay para sa ikakatest ng tao na to. Kasi hindi na siya napagsalita. Hindi ko na rin siya kinag-usap. Endo. Alam ko kung ba't galit sa akin. Dahil nga, syempre gumagawa siya ng mga module na about sa faith. Gumagawa siya book, di ba? Sa akin kasi, kung gusto mo mag-convince ng faith, sagutin mo muna yung tanong ng tao. Ayun nga, di ba? Hindi ko naman kaya kinumbinsi dahil hindi ko naman kaya kinumbinsi na magsimba dahil naniniwala ako na God is love Kinumbinsi ko kayo kasi yung tanong nyo sa akin, mga possibilities, sinagot ko. Di ba? Sinagot ko na,
Ano ba yung ganyan? Ano ba yung ganito? Ang explanation ko, ganito, ganyan. Simple lang. Kung hindi kayo magsisimba, ako naniniwala ako sa creator na nag-iisa. Ngayon, kung hindi ka maamis na may creator, anong dahilan mo para di magsimba? Yun lang naman sa akin. O ngayon, simba tayo lahat. Ngayon, tanis tayo ng tadhana. Pangyayang yan. Ito, mapunta tayo. May podcast si na tinanong siya, automatic ba na mapupunta sa impyerno yung taong nagpakamatay? Ito. Wait na. Sige. Biblical speaking, sabi talaga, pinaka-grabing kasalanan. Yung ang pakamatay. Grabing talagang kasalanan. Ang biblical. Yung pakamatay. Pero, ang point ko doon, kung biblically speaking, ganun yung sabi, ang sense ko naman doon, paano kung ayoko tong buhay na to? Paano kung, Lord, mali yung katawan na binagbigyan mo sa akin. Ba't di mo ko binigay sa katawan ni Bill Gates? Parang gano'n. But, kasi naniniwala tayo sa soul, na yung soul is ini-indicate sa bawat tao. Alam niya kung anong gusto mo, gugustuhin mo, di ba? So, ang magiging ko doon, mali ang magpakamatay. Kasi, what if pinapangunahan mo? Yun lang naman yan. Kasi what if pinapangunahan mo? What if ikaw pa rin next na Bill Gates? Ito nga, may point siya dun na if yung tao nakakaranas ng mental illness, tapos kung ano-anong bulong may mga di ba? Ganon. Tapos na-diagnose talaga na ganun talaga yung cause bakit niya piniling magpakamatay. Hindi nila pwedeng husgahan, kumbaga. Na... Hindi, kahit... hindi ako hindi ako ganun ka... Happy. Hindi ako ganun ka mako-convince. Alam mo bakit? Kung bakit hindi ako ganun ka mako-convince, kasi ang point ko, hindi naman ikaw yung Diyos Di ba? Hindi naman ikaw yung propeta. Malay mo, pinaglalaban niyo, ang Diyos ay habag. Malay mo, magkaroon ng habag yun sa mga tanungan ko. Paano kung Hindi, ang sabi kasi sa Bible, ang sinasabi lang nila sa atin lagi pag di nila masagot, ang lahat ng sagot sa katanungan ay hayag na, di ba? Hayag na. Nasulat naman talaga. Lahat ay nakasulat na. Kumbaga, pag may tanong ka pa na... Ano yun yung Diyos? Ito tanong lang Yung Diyos ba sumasabay sa pagka-modern? No, patagal sumasabay rin kaya siya pagka-modern. Ako, ang isa lang sa sigurado ko, hindi ko alam kung kailan natutulog yung Diyos. Hindi yung siya natutulog. Wala na yun. Adik nga dito sa Pinas, kaya hindi matulog Hindi, pero ang point ko, alam mo bakit? Kasi kung yung Diyos, ang isang araw niya, 1,000 ng isang tao, yung lifespan mo, saglit na oras lang yun sa akin. Paano kung yung lifespan na nagsisikap ka, tulog pala siya nun? Tapos nabadi pa na lang, no? Meron din ako isang inaano dyan. Kasi isipin mo yung ganyan, yung Diyos, dumating, di ba, dumating siya ng ng gantong taon, 18 bla bla. Tapos, paano kaya mga nabubuhay nung mga nung hindi pa nila kilala yung mga Spaniards, yung mga ganun. Isipin mo, yun, pagka namatay ka na, sila, na ganun, hindi nila alam, wala sila idea. Tapos biglang nagka-Diyos. Biglang nagka-Diyos. Okay, oo nga, totoo. Alam mo, nag-make sense sa akin yan. Kasi, unaware sila. Pero biblically speaking, may nakasulat na kung ano yung numbers na maliligtas. Oo nga Kumbaga, pag isa na lang yung kulang, diba? Diba? Ayun naiisip mo dun Araw-araw may nako-convert, diba? Hindi, wait lang. Sidekick ka naman na tapos, what if yung pagdaan ng taon na to, kunyari 2024, what if 2025, pinanganak na yung pinakahuling maliligtas? No, diba? Parang ang unfair no? Oo nga, alam natin na may freedom tayo, syempre. Pero, parang nakatala naman Sino ba kasi nagpauso niyan? Ito. Natatawa. Naalala mo, Del,
Ni Marlon, yung ginawa namin yung likod nila pastor, nag-okay kami doon. Ngayon sabi sa akin, sinusubok niya yung knowledge ko sa Bible. Parang nung time na nag-okay kami doon, sinusubok ako. Pero paano pagka, yung mga ganun pala talaga na dati ka pala member ng Larva. Member ng Larva, no? Ano ko lang, yellow tsaka red, green ka, Sa akin no? naman yung